So, stretch a lot. Very underrated ang stretching, di ba? Oo. Ako ngayon ko lang na-incorporate yan sa buhay ko yung maraming stretching. Dahil nung una, guilty rin ako, puro akong buhat lang. Ngayon talagang kinokorek ko sa isa, kulang ako nito ah. Good afternoon, Coach Louie. Good afternoon, Coach RG. Good afternoon po dyan sa Pilipinas. Good afternoon po sa Pilipinas. We're here in the Red Pit Gym sa Dubai. This is a bar siya. So, come visit this gym po kapag magpagkakataon kayo mga taga-Dubai na mga kabayan. Opo, Okay. napakaganda ng bagong gym nila rito. Alright. Coach Louie, let's talk about rehabilitation. Alright. Ganda ng topic natin ngayon. Masyado na maraming tao ngayon na jacked up eh. Pangit pa ng alignment ng bawat isa sa ano ba yung ideal na alignment ng katawan natin, di ba? Pag-usapan natin. Oo, yan, pinaka-importante, So, yung right Let's talk posture. about stability. Let's talk about mobility. Ganyan. So, rehab tayo ngayon. Yung title ng ating posture, ng ating podcast for today. Rehab. So, wag na natin pahabain pa tong ating introduction. Simulan na natin to. Alright, Huh? mga Okay. kababayan. Kwentuhan tayo. Okay. Alright. So, Coach Louie, ano ba yung ideal na alignment ng katawan natin, di ba? Ano ba yung pinaka... Sa amin kasi meron akong course na tinake, Coach Louie, may share ko lang. Itong rehabilitation course na tinake ko. Yung meron tinatawag na platform of success eh. Mhm. So, para pag na-achieve mo yung balance between stability and mobility na yun, makakagalaw ka na maayos, pain-free ka throughout your life. So, magiging pain-free ka, basta maayos yung balance between mobility and stability. So, ano ba yun? Simulan natin sa baba. Alright. So, pag-usapan natin, ano muna yung stability, di ba? Oo nga. Yeah. Pag sinabing stability, walang gumagalaw. Oo, di ba? Stable, di ba? Pag sinabing mobility, kabaliktaran naman. Kailangan gumagalaw yung joint na yun, di ba? So yung platform of success is an alternate mobility and stability pattern or stability and mobility pattern. Mhm. Kasi ang nangyayari sa atin, yung mga dapat na stable na joint, doon tayo nagiging mobile. Kaya doon yung nagkakos ng pain and injuries. Okay? For example, yung lumbar joint, diba? It's supposed to be a very stable joint. Pero since yung lumbar joint natin is compensating for the immobile hip, doon tayo nagkakaroon ng back pain, di ba? So, simulan natin sa baba. Ano ba yung pattern na yung platform of success na tinatawag? Di ba? Alright, punta tayo sa paa. Yan, Coach start RG. tayo sa paa, di ba? Yung paa should be a very stable structure of your body. So the problem is nowadays, yung paa, jack up na. Kahit ako eh. I'm a victim eh. So meron akong overpronation. Ito, flat-footedness, di ba? Overpronation throughout the time. Siguro dahil mula nung bata ako na obese ako, lagi ako nakaupo, ganyan. Siguro cost na rin ng lifestyle ko nung bata ako, di ba? Or nagbuhat ako, ginagawa ko lahat yung pagbubuhat. Kasi these are caused by compensations eh. Di ba yung mga ginagawa mong activity na pinapadali mo na lang sa sarili mo eh. Kaya later on, nagkakos ng mga deformities. So yung foot should be a stable joint. So in between supination and pronation. So in between. Para maging stable yan. Makatayo kayo in one leg. Di ba? It has its own grip. Ang paa should be Stable to Very balance. stable. Oh. So, Ang problema ngayon, Coach RG, immobile. Kumbaga, there's no stability sa there's no joint. stability sa paa. Kasi Kaya nga, pag dahil nga, balance. jack up eh. Ako nga, flat-footed, di ba? So, ang tendency, mahuhulog ako dito. Mhm. Unless na I'm extra focused to yung forcibly supinate my foot, di ba? So, yun. Yung mga iba kong muscles na is tulog na. Tulog. So, yung mga supinators, tulog. May mga ibang kaso naman, over-supinated naman. Yung mga ganyan maglakad naman. Ganyan. Yan yung mga, di ba? Yan yung mga over-supinated. Ako naman, over-pronated ako. Yan ang problema ko. Mostly on this leg. On the right leg. Pero dito, medyo mas okay ako dito. Kaya nga, mas okay yung stability ko dito sa side na to. So, yun yung corrective exercises. You need to balance both sides. Di ba? So, ano ba yung next? After foot, di ba? Foot should be mobile, stable, di ba? Ano, Coach Louie, yung next? Next, yung knee. Hindi, ito muna ang ankle. Ankle, sorry. Ankle mobility, di ba? Ankle is supposed to be mobile. Kaya nga, di ba, pinag-usapan natin, Coach Louie, yung mga hindi nakakapag-squat ng ganito, kulang sa mobility rito eh, di ba? Tutumba sila eh. Kasi ganun, kulang yung Shadow angle tight. dito, di ba? Tayo,
Kaya we promote good ankle mobility. Ano ba yung mga exercises dyan, di ba? Yeah, ito, di ba yung stretching of your... Ito, kailangan you need to decrease itong angle na to. Yung pwede mong i-plant yung paa mo dyan, tapos stretch mo na pa ganun. Para ma-decrease yung angle dito, di ba? Hindi lahat nagagawa yan, Coach Louie. O ikaw, Coach Louie. Sa rehab, dapat, maidagdag ko lang, Coach RG, pag pinapagawa ko sa mga kliyente ko, dinadagdagan ko, ginagawa ko yung 360 para different different angles, di ba? Yeah, pwede rin. Basta importante, this joint, ankle joint, should be a mobile joint. Di ba? Ankle mobility is very important, di ba? Ito, maganda yung angle mo rito. Sa'yo, napakaganda. So, di ba? O, tingnan mo. Pag squat nga, Coach Louie, tingnan natin yung angle na sa'yo. O, yung kay Coach Louie, di ba? Nakakapag-deep squat siya dahil maganda yung ankle and hip mobility niya. Di ba? So, isa pa sa mga magandang stretch ng ankle dyan is talagang ganito lang, Coach Louie. As to grass. Kaya pa lang, put more pressure here para ma-decrease na yung angle na to. Diba? Diba magandang stretch yan? Ako, minsan, ni-stretch ko rin yung toes. Kasi yung toes, madalas. Yan, no? Madalas, tight din yan. Very tight Very yung important toes. din yan, Coach RG. Itong toes, ako nga, nalaman ko lang to during my internship. Not even internship, fourth year college as a physical therapist. Na meron pala akong hallux rigidus. Rigid itong big toe ko, rigid. Kasi yung sapatos ko may crease na horizontal crease. Hindi ganoon. Kumbaga meron siyang UP na ganoon pag naglalakad ako. Ibig sabihin, hindi masyadong mobile to. Kaya ngayon, mini-workout ko yan. Ni-stretch ko yan para merong maganda rin yung flexibility. Very important yan. Lalo na, Coach RG, yung mga nagtatrabaho sa opisina, lalo yung mga kababaihan, develop yung, nadideform na yung big toe nila, laging nakasuot ng, ng office shoes, di ba? Yung tinatawag na, ano ba to, yung parang valgus, yung bunions. Bunions. Diba? Yung mga bunions, cause yan ng mga immobility ng kasi lagi nakasapatos. MTP, metatarsal joint di ba? Yan, tama. Gandang point yan, Coach Louie. Di ba, yung mga bunions, that's a sign na jacked up din yung paa nyo. Di ba? So, improve mobility, improve strength, or stability of your foot, di ba? Actually, nowadays, Coach Louie, napakaliit ang percentage ng tao mapapaupo mo ng ganito ngayon. Di ba? Ako may mga client ako, hindi kaya, talagang natutumba. Kasi, very challenging. kulang na yung mobility rito. Very important for knee health. Di ba? Kasi lower back also, your hamstring, glutes. Oo nga. Kasi nga, ito, ulitin ko lang yung may tinatawag silang sandwich principle, di ba? Kailangan in between para maging stable yung isang joint, kailangan mobile yung proximal at yung distal joint. Yung sinasabi nga natin, di ba, mobility, stability, mobility. Ngayon, kapag ito kulang sa mobility yung ankle joint, magiging mobile to. Yung knee. So, magko-compensate ka sa tuhod. Kaya yung mga nagko-cause ng mga pain sa tuhod. Diba? So, next, Coach Louie, knee. Doon tayo sa knee. Knee should be a very stable joint. Stable. As we all know. Although maraming activities na sa tuhod, like squatting, di ba? Pero kahit na, has to be a very stable joint. Kumbaga, tayo, over-mobile na yung knees natin. Dahil compensation sa hindi gumagalaw na hips at sa hindi gumagalaw na ankle joint. Kulang sa mobility. So, wobbly na yung tuhod. Doon daming mga may knee injury na ako. May mga kliyente ka ba, Coach Louie? Meron ako. At the moment, actually, I would advise yung mga parents natin to see yung movement ng ating movement pattern o paglalakad ng walking pattern ng ating mga anak. Yan, inaaral din namin. Tama, walking pattern. Kasi diyan pa lang, habang maaga natin ma-check yan, pwede natin mabigyan ng solusyon. Kasi later, magiging problema ng mga kabata yan habang dumalaki. Actually, Coach Louie, share ko lang, guilty ako doon. Dati niloloko ako ng mga kasamahan ko sa work kung paano ako maglakad. Kasi nga, recently ko na lang din talaga na tutunan yung balance between stability and mobility. Samahan ng lakad ko before, Coach Louie, talagang very obvious yung limp ko. Tsaka meron akong leg length discrepancy. Meaning, mas mahaba yung isang hita kaysa doon sa kabila. Ang sama din ng lakad ko, jacked up. I'm a perfect example of a jacked up person. Talagang jacked up. Pangit ng balance ng mobility stability ko. So yun, that's why ngayon, nag-suffer din ako. Nagkaroon ako ng mga injuries dahil sa powerlifting. So ngayon, talagang pag may oras ako, I try to do corrective exercises. Sabi nga nila, if you have time, correct your muscle imbalances, correct your mobility. Ako ganoon 30 minutes, 1 hour. Minsan nag-spend ako 1 hour just for corrective exercise. Very important.
underrated kasi yung ano na yan, yung flexibility at mobility na yan. Yung mobility, Stability. di ba? Kasi nga, talagang nowadays, dahil sa lifestyle di ba, yung gagalaw, magpupo, yung mga tao, kakaupo ito, o ito atin joint na itong hips, hindi na gumagalaw sa hips, di ba? So, anong nangyayari? Since immobile to, sasakit tuhod, sasakit ang lower back, di ba, magko-compensate yung movement dito sa mobility sa lower back, mobility sa knee joint. So, ganoon, kailangan meron tayong balance between mobility and stability. So, mabalik tayo. Foot, stable. Ankle, mobile. So, do a lot of stretches sa ankle. Pati yung toes, mobile. Do a lot of stretches. Yan, yung mga ganyan. Knee should be Stable. very stable. Kaya ako, as knee stability exercises, talagang marami akong balance exercises na ginagawa. Bukod doon, Coach RJ, importante din yung mga muscle that support the knees. Di ba? Na dapat natin Tama. palakasin, di ba, Coach RJ? Lalo na, ang pinaka-cause niyan, ito, di ba? Ito yung quadriceps muscles natin. May muscle imbalance na nangyayari na dahil doon sa vasus lateralis nagiging tight. Ito. The way you walk. Tapos ito yung VMO, yung vasus medialis oblique, Obliques. nagiging deactivated. Ito, talagang takot ko, muscle na to Ako, I remember, nung nagka-injury ako, unang-una nag-shrink ito. BMO talaga. Itong VMO, nag-shrink talaga. Talagang ano yan they act out of fear. They act out of fear. Ayaw gumalaw na. You need to activate it. Kaya kami, dati, kapag yung talagang galing ka sa injury, BMO talaga ang ano. Asahan mo, wala nang mind-muscle connection yan. Ako talagang ina-activate ko na ng intentionally bago ako mag-knee exercises. Kung hindi, pag diretso mo ng lunges at saka squats yan, patay. Patay ang tuhod mo. Kailangan mo ng proper activation ng BMO. Ano bang action ng BMO? Terminal extension. Yung last na 30 degrees of extension of your knees. Stability rin siya. Nag-stable din siya pag naglalakad ka, di ba, Coach RJ? Kaya importante sabi mo more yung mind-muscle connection lang din. Pero kailangan aralin mo ulit na i-contract to Kasi makakalimot ito. Paano ba mag-contract, di ba? Mga iba, ginagamit yung goma. Band, yes. Ginagawa ko sa kliyente. Yan, tapos ganun, mag-isometric, di ba? Tapos ako nilalagyan ko pa ng pounding yan. Pounding. Para talaga magising. Habang nag-isometric ka, hold for 10 seconds, may goma, di ba? Terminal extension, pounding. So, yan. Madalas tulog to, BMO. Ako hanggang ngayon, hindi ko pa nababawi yung size ng BMO ko. Pero napakaganda ng Because of BMO. my injury before. Hindi ko pa nababawi. I used to have bigger legs. Tapos to, since tight na to, nangyayari, nagiging tight tong vasus lateralis. Ito, pina-foam roll ko naman for sure. So, to balance, Very tight to, di ba? To balance, ito, pina-foam roll ko, minamasahe ko, kahit ano, massage gun. Ganyan. Tapos ito, ina-activate ko. Ganun ang ginagawa ko sa knee. To improve yung stability. Tapos gagawa ko ng mga balance exercises. Kasi nga, kailangan stable siya Hindi yung wobbly, yung nag-squat ka. Oo. Ganun, di ba? Ganun, di ba? Promote stability. Dapat dyan lang yan. Dyan lang lagi yan. Kaya ako talagang activation ko yan. Balance Tapos, ito, balance is a glute exercise naman, di ba? Okay, Coach Louie, we're done with your knee. Ano ba yung next na joint natin for platform? Hips. As we all know, it's the forgotten joint. Diba? Ito, very important. Very important. For sure, I'm sure, ikaw, ang dami mo natutunan sa hip, low back pain, di ba? For low back pain. So hips, ano ba yung major muscles natin dito, Coach Louie? Glutes. Glutes max, glute medius. Ayan, glutes minimus, di ba? So yung tatlo, di ba? Pero yan, ang pinaka-deactivated, yung max and medius, So abductors, ganyan, deactivated lahat yan. So it contributes to hip mobility. Na-discuss na natin ito before, Coach Louie, di ba? So what do we need to do? Ano bang dapat natin gawin sa hips para maging mobile, Coach Louie? Lots of stretches, di ba? Stretches. Yung mga clamps. So ngayon, yung pinapagawa ko sa kliyente ko, actually ngayon, nakafocus din ako sa hips. Kasi nga, medyo tumatakbo na naman uli ako. So, ina-analyze ko yung body ko kasi nung, I remember when I did the marathon, after 35K, bigla nag-cramps na yung hips ko. Diba? So, na-notice ko na lordotic ako pag tumatakbo. So, habang tumatakbo ako ngayon, kinokorek ko yung posture ko. So, sa mga movements, gumagawa ko yung mga clamps, kahit ngayon, yung mga kliyente ko, mostly pinofocus ko talaga sa hips, yung mga clamp, yung mga 360 Glute movements, activations, rotation. Yung 90-90, ginawa na natin to, di ba? Yan, yung shin box.
So basically, Coach Louie, parang yung dati nating video na talagang lot of stretches muna, mobility, tapos ang mobility ng hips is not all about stretches only. Kasama Oo. rin yung glute strengthening, activation, Activation. or yung adductors, lahat ng mga hip muscles, pati yung hip flexors, diba? So hindi lang talaga, hindi lang talaga stretching pati strengthening of the Oo. activated muscles. So yun yung Importante yung Coach RJ, nabanggit mo, hindi lang stretching ang kailangan. exercises. din. Exercises, strengthening also. Kasi nga, sabi mo, forgotten joint na, di ba? Oo. Hindi na gumagalaw talaga yung hip joint So, actually, mag-focus ka lang sa hip joint, Coach Louie, dahil mo na magagawa sa katawan mo. Oo. Kasi ang hip joint talagang, hindi na talaga nagagamit. Since we're always seated, di ba? Di ba? Mag-focus ka lang, ikaw, di ba? Kaya nga sabi mo, nakafocus ka sa hip dahil, kasi doon lang, marami na maaayos No, totoo. Likod mo, Lower back mo, problems. tuhod mo, mas magiging stable na. So, idagdag mo pa yung ankle joint yan kapag lalo kang titibay di ba? Titibay. So, yun, ulitin natin. Mobility of the hips requires a lot of stretching. So, huwag nyo kalimutan yung mga hip flexor stretch, yan, mga quadricep stretch, yan, hip flexors, mga pigeon, or yung 90-90 degrees, yan. Lahat ng mga yan, mobility exercises yan. So, mobility exercises. Tapos noon, pagkatapos ng inhibition, do a lot of activation. Mga glutes na ginawa mo. Yung circles. Anyway, just refer to our videos on movement prepping, di ba? Kasama na yan. Ginawa na natin yan, di ba? So, next joint that we need to be aware of. Lumbar spine. Lumbar spine should be a very stable joint. Diba? Lumbar spine. So, dito pumapasok ng mga stability exercises, mga plank, mga ganyan, di ba? So, lumbar spine. At the moment na na-improve mo yung hip mobility, the moment you improve your hip mobility, automatic parang mas nagiging stable. Stable. Totoo yung Diba? Coach RJ. Mas gagalaw ka na sa hip joint. Gagalaw ka na sa hip. Diba? Mas gumagalaw ka na sa hip joint kapag mobile yung hip, pag mobile yung hip joint mo, mas hindi ka nagagalaw pala dito. Mas hindi ka nagagalaw sa lumbar spine, di ba? Automatic yan parang gano'n, di ba? Kaya marami, Coach RJ, mapapansin mo, marami sa mga kalalakihan talaga nagkakaroon ng lower back pain. Dahil nga sa, yun, yung madalas na pag-upo. Tapos, yun, Descended stomach. Descended na rin talaga. lumalaki na yung mga tiyan. Kasi pag lumaki yan, descended yung abdominal muscle, weak, Oo. di ba? Kasama sa function ng lumbar spine stability is strong yung di ba? Core Abs mo. muscle. So, actually marami pa yan, Coach Louie. Meron pang isang muscle dyan sa lumbar spine, yung multifidus muscle. Yan yung muscle na parang reflex muscle daw yan, yung tinatawag Yung multifidus, part ng erector spinae yan, Erector sa likod, di ba? spinae. So, kapag parang reflex yan kapag yung may nabangga ka, yan yung magko-contract para stable ka. Pero, most of the time, kakaupo, deactivated na rin yung multifidus. Pag nabangga, may mga ibang tao, nababangga lang agad. Aray! Wala na, oo. Sumakit agad yun. Diba? Dahil kasi tulog na yung multifidus muscle Kaya may mga activations din yan na ginagawa. Yung talagang, kapikit ka lang, ganyan, nakaupo ka sa isang vestibular ball, naglalagay ka lang ng pressure dun sa para lang, kumbaga, kunwari ikaw, nakaupo ka, pero nakatayo ka, di ba? Nakaupo ka sa ball, pero nakapikit, ganyan. Apply lang ako ng konting don't let me move you. Yan yung multifidus muscle pero don't let me move you, gumagalaw ka pa rin. Yan, yan yung mga, don't let me move you. Kailangan, hindi ka aware kung saan ako nagpupush, pero reflex yan. Yan ang multifidus activation. So, Louie, kapag ako may back pain, madalas, deactivated yan. Yan, ina-apply ko yan. Hindi lang sa, tapos yun, yung pinag-usapan natin before sa lower back pain, yung muscle setting, Oo. yung sa lower back, sa abdominal, kaya pagawa ko dito. So, hindi lang to anterior, pati posterior. So, palakasin mo rin yung lower back, palakasin mo rin yung erector spinae. So, yan, bottom line, stable. Stable lumbar spine. Next joint, thoracic spine. Thoracic spine should be mobile. Naman din, mobile. So, alternate nga, di ba? Foot, stable. Ankle, mobile. knee, stable. Hip, mobile. Lower back, stable. Thoracic spine should be mobile. Ang problema, since neck tayo, Kyphotic. nagiging stable siya, hindi mobile. Di ba? Kyphotic dahil sa kyphosis
nagiging stable, imbis na mobile. So ano ba yung mga exercises na, yung mga movement na nare-restrict? Yung extension, saka yung rotation. Rotation. Nawawala yan sa thoracic spine. Extension, at saka yung rotation. Kaya nga, di ba? Exercises for thoracic spine mobility, open book. Open book. Lagi yan, kasama yan. Mga open book, yung mga ginawa natin before, na ganito lang, nag-lying. Di ba? May unan. Kahit gawa ka lang ng mga 15, di ba? No. Yan, thoracic spine mobility yan. Ako nga, ginagawa ko yan. Kasama yung pwedeng hip flexor at the same time, diba, opening. Thoracic spine, o saka yung extension. Siyempre, humiga kayo dun sa foam roller. Higa sa foam roller, extend. Okay? Yan, yung mga nawawalang movement yan. Kaya nga ako, very particular ako sa extension, sa thoracic spine movement. Ano pa ba? Also, may maaari Importante rin, mostly pinapagawa ko kung walang place. Stretch lang din. ng text. Oo, text opening. Or, Yan. Which actually is more related dun sa next joint natin. Yung ating shoulder. So, kung ito, mobile, yung ating shoulder should be a stable joint din. Ano ba yung nagkakos ng stability ng shoulders? Yung rotator cuff, di ba? Ano ba yung rotator cuff? Ito yung apat na muscle sits, di ba? Supraspinatus, infraspinatus, teres minor, saka subscapularis muscle. So, sits. Kita mo naman, Coach Louie, bawat nag-workout ako, lagi ako may band. Doon ako ng rotator cuff mo. Kung ano-anong ginagawa ko. Lahat na natutunan ko dyan eh. Sa rehab na course na tinake ko eh. So, ito yung nag-stabilize ng head of the humerus din sa sa glenohumeral joint eh. Kailangan stable na, lalo kung nagbubuhat yung mabibigat, especially overhead presses, di ba? Kailangan malakas yung mga muscles na yan, saka Activated. balance. Oo, saka activated. Marami. kasi nga, magiging problema ang Coach RD, patay siya. Dormant yung mga Dormant. muscle, lalo na Exactly. yung dito sa Exactly. posterior. Oo, Yung exactly. traps, yung Ang daming mga dyan, na problema nila yan, yung shoulders, very unstable shoulders. Ang dami ko na rin naayos na unstable shoulders sa mga kliyente ko. Talagang very important yung stable shoulders, very stable. Kahit ang bigat ng binubuhat mo, talagang nakaano yan. activated, yung mga Oo. muscles around. Oo. Saka kailangan balance din. Ito nga, yung sits, di ba? Ito, natutunan ko ito sa rehab. Yung sits muscle, apat, di ba? Supra, infra, spinatus, teres minor, subscapularis. So, 3 out of 1 is external rotators. Yung tatlo, external rotators. Pag gano'n, palabas. Although, sabi ko nga, kailangan din ay workout yan para sa posture, di ba? Yung isa, subscapularis is internal rotators. Isa-isa lang din. Isa lang na internal rotator. So, madalas tulog pa yun. Kaya nga, kailangan mo i-activate talaga yan bago ka magpo-push-push dyan o mag-ano dyan. Akong band na nakatalikod ako, tapos nakahila dyan. Shoulder press. Kasi nire-resist mo yung internal rotation. Internal rotation press ang tawag dyan. O kaya sa TRX eh. Hawak ko yung TRX, sandal ako dito. Kumbaga body weight ko, press ako. Very effective activation. Kasi yung muscle na yun, tulog din yan. Subscapularis muscle. So, glenohumeral joint should be a stable joint. Ano ba yung next after that? So, yung scapular joint naman. Diba, thoracic, yung thoraco-scapular joint, yung likod, di ba? Ang problema ito, Coach Louie, itong scapula natin, madalas nakadikit na yan sa Madalas nakadikit na to. Kita mo yung nagpo-push and pull, hindi gumagalaw yung scapula. Di ba? Napag-usapan natin yan, di ba yung nagpo-push and pull, pero ito lang yung gumagalaw. Nakadikit na yung bone, yung scapula, isa pa yan. It's very important that joint should be mobile. Kumbaga, turuan mo siya ng proper scapular retraction. Retraction is together. Protraction is apart, di ba? Elevation, scapular elevation, depression, medial rotation, lateral rotation. Kumbaga, dapat gumagalaw itong buto na ito. 360. Coach Louie, itong triangular na ano na yan, gumagalaw yan. Kaya ako, Coach Louie, minsan kapag may masakit ang balikat, mobilize ko lang yan. Habang nakahiga, kunwari, higa ka, or side-lying, harap ka dyan, harap ka dito para makita nila, harap ka dito. Ito, Coach Louie, yan, ganyan. So, mobilize ko lang yun. Ganun, no? Kasi dami ng sapot-sapot niya. Itong scapula,
Kapag ito gumagalaw ito, it contributes to stability Shoulder. of your shoulder. Di ba? Hindi yung nagpo-push ka na. Ito lang ang ginagalaw mo. Hindi ka gumagalaw dito sa scapula. Ay. Kaya kailangan turuan mo yung proper retraction. Kailangan gumagalaw yan. Importante ang mga movements Hindi na rin, yan. Coach saka Archie. balance din yan. Between tightness and weakness. Diba? May mga iba, weak serratus anterior, yung winging. Oh, scapula winging. Scapula, yung Ayan. Oh. bagsak, hindi na ma-round mo. Nakita mo, di ba? Pag nagpa-plank ka or nagpo-push up, gumagalaw yung weak naman yun. Oh. Di ba? Yun naman ay kabaliktaran nung sinasabi kong nakadikit na dyan, na tight na. So there should be balance between tightness and mobility dun sa muscles sa mga scapular joint mo. Kaya importante din yun sa ating mga kababayan. Pag pinapagawa kayo ng plank, observe yourself. Ayan, pakita mo. Nakakakanan nyo, nakatama yung plank Ito, nyo. yun yung mga tamad na plank, nakaganyan, nakabagsak. Ayun, ibig sabihin mahina yung serratus anterior. Palakasin mo yung serratus anterior, di ba? So, tapos, ano pa ba? Yan, yung, o kaya, tsaka yung mga iba naman, hindi gumagalaw yung scapula, di ba? Yung retractors, kailangan palakasin mo yung mga rhomboid, trapezius, middle trapezius, lower trapezius. Yan, gusto ko yung ma-emphasize yung kung tayo. So, yung trapezius, ito, upper trapezius, di ba? Letter T muscle to, di ba? Letter T. Upper, middle, tsaka lower trapezius. Itong upper traps is the, ano to eh, ito yung muscle natin for tension, ito yung stress eh, di ba? Automatic, ano tayo, kapag takot ka or Stress. defense ka, shrug. Shrugging is actually a form of Fear. anxiety. Anxiety. Di ba? Stress ka, di ba? Kaya laging hyperactivated to, dami mong kliyente, di ba? Sumasakit yung leg. Sakit ang leg ko lagi kasi nga bawat activity mo overhead na gano'n. Ito yung gumagana, itong upper traps. Tapos siyempre nare-recruit na pati leg, neck muscle, yung SCM. Sternocleidomastoid, oh. Muscle. Nare-recruit na yun dahil kada galaw mo pataas na gano'n, nare-recruit mo lahat ng muscle na yun dahil sobrang activated to. So kailangan ma-release mo yan. Massage mo na konti. Tsaka, the only way to release this is to activate the opposite muscle, which is the lower trapezius muscle. Diba? Ito. Ibig sabihin ng hyperactivated itong upper traps, that means ito deactivated. Kasi, di ba? Opposite ang action yan eh. Elevation, Depression. depression. So you need to practice shoulder depression. Ano ba yung mga workout dyan? Coach Louie, yung reverse shrug, di ba? Yeah. Yung sa pull down machine. O kaya kahit nakahang. hang ka, reverse shrug, di ba? Shoulder depression. Pero dami pa exercise, yung letter Y. Okay, very important yan, Coach Archie. Lower traps yan. Ganun, no? Kahit lapang ka lang sa incline bench, body weight, kamay lang, walang dumbbells. No, lower traps yan. Ako, ginagawa ko sa band. Letter Y. Ginagawa ko sa TRX. Lahat, basta letter Y. Tapos nakafocus ka dun. Sa lower trapezius. Pag pinalakas mo yan, I guarantee. Ako yung sa neck issues ko, Shubi, di ba sinabi ko sa'yo? Laging masakit yung leg ko. Reklamo, sakit ang leg ko, sakit. Ngayon, I have the perfect neck health, shoulder health because of all those lower trapezius exercise ang ginagawa ko. Mga pull apart na gano'n, nakafocus ako doon sa lower part na yan. Yung mga letter Y ko na gano'n. Araw-araw ko yata ginagawa ito. Importante yun na dapat regular. Oo, kaya ako nakakapag-powerlift eh, na walang problema ang balik. Kaya Coach Archie, kung mapapansin mo, yung mga kababayan nating laging nasa opisina, nagtatrabaho, lagi nasa computer. Talagang tight na yan. Hindi na, Tight, nagkakaroon na ng mga frozen shoulder. So, No, importante tama. na we have to mobilize that. Sabi ko nga, sa misis ko nga, sabi ko nga, pagkatapos mo man sa work, make sure na nagmo-mobilize ka, stretching ka, kahit humiga na nga lang sa, sa sahig. Maglagay ka ng pillow in between your shoulder or Bagay, no? spine. Higa ka lang. Just to open up gravity. Just to counteract your parang majority of the time na ini-spend mo on a flex position. Oo. Di ba? Counteract mo lang yun. Mag-extend ka naman. Bigay ka naman ng oras to extend your body kasi the whole time nakaganon ka na lang eh. Unlike yung mga ancestors nga natin, they're always on their foot, upright, diba? Active. Walking, carrying. Kaya talagang walang masyadong ganito. We're fortunate, Coach Louie, nandito tayo sa profession na ganito. Kaya talagang naalagaan natin yung posture natin. Siguro madagdag ko lang, Coach RJ, nabanggit mo yung sa shoulder. Kapag stress, kaya mapapansin mo yung may mga tao na pag na-stress, nahihilo or nagsusuka. Kasi nga, tight na yung, biglang nagka-tight na yung shoulder, lack of oxygenated blood going flowing to the brain. Tama. Diba? Sumasakit ang Magandang ulo. point yan, Coach Louie. Tama. So, kapag Tension. meron ka ng ganyang experiences na nararamdaman, dapat Worst scenario na yun, no, Coach Louie? Oo. Dami ko naging ganyan na experience din.
Talaga ibig sabihin, nandun ka na sa worst. Talaga nakaganon ka na lang lagi. Di ba? Yung hindi ka na makahinga, tama, di ba? Hindi ka na, pati yung ano mo, breathing mo is incorrect, Oo. pangit na rin. Ano ka na, Affected di ba? Hindi ka na diaphragm breather. Chest breather ka breather ka na. Tama. Tapos may mga worse, ano pa, yung mga, ano ba to, phrenic nerve, na-impinge na rin. Oo. Yung phrenic nerve is yung nerve for the diaphragm, innervating the diaphragm. So, Nahihirapan nagiging na huminga. para ka na rin asthmatic. Asthmatic ka na. Kaya nga yung mga asthmatic, ganun, chest breather sila. Di ba? Nakakuba sila yung mga asthma. So, wake up call sa ating mga kababayan, lalo na yung mga madalas na nakaupo. So, look yourself in the mirror and check your posture kung saan ba yung naka-kipotic na ba kayo or i-correct natin yung posture natin. Posture alone is a rehab diba? Yeah. Practice. Pag in-improve mo yung posture mo, yung endurance ng mga postural muscles mo, for sure, entry ka, properly aligned ka. So, ulitin natin from here to top, lumbar spine, stable. So, promote stability. Yung mga planking na yan, kala nyo, boring. Very important din. It promotes stability. I'm not a fan of flexion. Yung mga abdominal exercise, hindi ako fan nun, yung mga gumagalaw-galaw na gano'n. Fan ako ng stability. Talagang mga gano'n-gano'n. Okay, mga waiters carry, mga ganyan, or suitcase carry, or farmer's walk. Fan ako niyan kasi it promotes stability pag nagko-core exercises ako. I'm not a fan of Crunches. Leg raises, okay lang, hip flexors, di ba? Pero yung gano'n, lahat tayo towards flexion na, tapos gano'n ka pa ng gano'n. Diba? Reflection na, di ba? Ito, stable. Importante yung mga side plank, Oh, yan. back extension. Perfect. Oh, yeah. Superman. Pati back. Oo nga. Oo nga, ito, neglected tong back, di ba? Ang lakas ng abdominal, pero dito, ang hina. Wala, di ba? Should be balanced. Yeah? Kaya ako talagang, paano ako ng mga pal of twist, pal of press, balance exercises, yan. Paano ako niya? Stable. Lower back. Mobile. Thoracic spine. Thoracic. Mobile. So, stretch. Against kyphosis, ha? Twist, okay, rotation, mga open book. Yan yung mga dalawang movement na nare-restrict sa thoracic spine. Shoulder joints, stable. Ha? Yung mga iba, di ba, dislocatable ang balikan, unstable. Oo. Kasi yung rotator cuff, tulog eh. Tulog. Work on your rotator cuff. Mga iba, mahirap kasi ako nung bodybuilder ako, Coach Louie. Neglected ko yung loob eh. Puro ako doon sa labas. Oo. Deltoids lang. Siyempre, aesthetic eh, di ba? Neglected mo yung loob. Ano ba yung function ng loob, di ba? Keep your shoulder joints stable. Nandiyan lang yan. Hindi mo pwedeng galawin yan kundi masakit. May injured ka, di ba? So ako nag-focus ako. Pain-free. 120 kg bench press. Easy. Without any, pati yung sobrang smooth na, ganun eh. Very stable. Ramdam mo. So, very important yan, ha? Shoulder stability. Oh, actually, mga push-up lang. Shoulder stability yan. Kung gusto ko i-promote yung kahit na mga shoulder tapping, stability yan eh, di ba? Stability kasi, kailangan mo siyang improve yung stability niya. Ako yung mga iba kong, share ko yung mga iba kong stability exercises. Pag yung talagang in pain, wala ako ng dumbbells, shoulder circle. Stability yan, di ba? Kasi binapromote mo, hindi yung wobbly siya. Kumbaga, maglagay ka lang ng konti-konting pressure dyan. Shoulder circle, ito may dumbbell kang hawak. Mas maganda, kettlebell. Circle, 10. Clockwise, counterclockwise, 10. Diba? Yan yung mga shoulder stability activation exercises ko. Tapos, siyempre, yung mga rotator cuff, internal, external rotation. Resistance band. Yan. Face pulse. External rotation, face pulse. Ang patibay ng balikat yan. Tapos, scapula. Which is supposed to be very stable. Very mobile naman. Not very, but in between mobile and stability. Kaya hindi yung nag-scapular winging, malakas yung maganda yung strength ng serratus anterior, parang hindi nag-scapular winging. Sa ngayon, gumagalaw. Alam mong i-retract, alam mo i-protract. Protract. Depress, elevate, depress. Gumagalaw scapula. Meron nga kaming may nakita nga akong video before, Coach Louie. Yung scapula, anatomical video to. Nung inopera na, tinanggal na, na siya, cadaver na. Tinanggal pinakita yung scapula, talagang daming fascia dito, talagang scar tissue na. Grabe, scar tissue. Talagang makikita mo, magkabila, magkaiba. Yung pala, galing siya sa frozen shoulder. Oh, yung puro scar tissues na. Yung scapula, ang dikit na talaga. Puro sapot talaga. Yan na, yung mga cause ng mga yan. Cause na lang ng pain and injury sa balikat.
Hindi talaga nabumobilize. Kasi nga, hindi ginagalaw eh. Hindi na masyado ginagalaw. Di ba? Yun lang eh. Talagang anatomical na, makikita mo na, ay, ganito pala nangyayari. Yun ang problema, Coach Arjun, sa mga, ito sa experience ko lang, yung meron na silang injury, ang gagawin nila, hindi na igagalaw. Hindi na gagalaw. Imbis Tama. na i-rehab, imbis na i-move, Very good. Good para point. makorek, ang gagawin, pababayaan na lang ayaw na na pa-frozen eh. ayaw na nilang igalaw kasi nga natatakot na merong pain. Put blood on it. Diba? Oo. Put circulation on it. Diba? Yan ang ano ngayon ng rehab is more very aggressive. You know, meron nga yung ladder, finger ladder. Oo. Finger ladder just to promote flexion, proper range of motion, mga frozen shoulder, diba? So, yun. pwede nilang start siguro, sa akin, sinasabi ko sa client ko, hot compress muna. Pwede rin, para to loosen up. Oo, to loosen up. Then hot you can kasi- do movements, like very simple movement. You Pwede have mo to yung move big- it. You have to Exactly. move it. Good point, Coach Louie. Oo. Kasi marami talagang mga tama, binibaby nila yung pain. Hindi, baby, ayaw nang igalaw. Ay, dito na lang kayo, na yan. Wala na, patay na. Lalong na-deactivate ang muscles. Lalo naging tight yung joints, naging tight yung scapula. Talagang puro sapot na. Pag naging Puro puro fascia sapot na yan, operation na yan. Ay, yun ang worst scenario. Diba? Ako, very conservative. Puro masahe lang. Ganun. Tama, hot compress. Ganyan. Kasi ang daming affected dyan sa frozen shoulder, Coach RG. From shoulder to neck, hanggang yung spine mo, related siya, di ba? May mga nakakonect na mga muscles yan. Tama. Oo. So, importante na gamutin o i-rehab yan o i-move natin. Huwag Basta natin yun. i-baby yan. Yung shoulder joint mismo, rotator cuff, very important. Do some rotator cuff activation before you do some pushing, pulling exercise. Saka yung subscapularis, ulitin ko lang, hihilahin. Meron kang dalawang goma na pahilang ganyan, tapos nag-press ka. Subscapularis. A very good warm-up before pushing heavy bench presses. ganyan. Exercise. So, ates, siguro last na lang, neck, Coach Louie. Ayan. Ang neck, ano pong idea mo sa neck? Ang neck has to be stable eh. Kung itong lumbar spine is mobile, stable din to. Ang dami kasi ano dyan eh, nerves eh, nagpapasok Oo. dyan, di ba? Coach Louie, ang daming problema sa neck ngayon. Sabi ko nga, di ba, lagi kong binabanggit yung chicken neck o tech neck. di ba? Wala na. Tight na, jack na. Oh. Jack Siguro, properly aligned, neutral spine. Ganun siguro dapat ang neck. Pero it has to be stable para sa akin. Dahil delicate ang neck. Ang daming mga impingement na nangyayari dyan. May mga cervical spondylosis. Maganda rin yung preserve mo rin ng konti yung mobility. Mobility. Ganyan. Basta, Siguro yung Coach RG, yung stable and mobile. at the same time, di ba? Oo. Strengthen mo rin yung mga neck muscles. Oo. Very important yan eh. Kaya ako pag Kasi nagsusuperman, merong stable but tight. Yung Oo. problema, di ba? Oo nga. Dapat stable, ibig sabihin ng stability, malakas yung muscle. Mas lakas yung muscle. Pero with good mobility as Mobility. well. Yung rotation, extension. Ay, dami kong kakilala ganyan, Coach Louie. Yung may mga parang mga restrictions sa neck, kung hindi na makalingon na gano'n. Oo. Eh, Kasama yan lagi, Coach actually, RG, madali. ng frozen shoulder. Laging magkasama Tama. yung dalawang yan. ako, kaya ko ayusin yan eh. Madali lang. Pero, siyempre, it requires their participation. Kailangan Oo. mag-stretch ka, ganyan. Kailangan mag-ano ka, exercise ka, ganyan. Kaya ako, important para sa akin yung function ng neck muscles eh. Di ba? Yung mga wrestler nga, di ba? Oo. Para lang- Bodybuilder noon, di ba? May mga band na... Oh, pero ako, also, I'm not a fan of flexion, yung exercises. Gusto ko stability lang. Yung mga ginagawa kong mga exercises, kumari, nakahang ka, talagang puro, maglagay ka ng resistance, ganyan, pwede ako sa mga ganyan. Or ako, may mga exercises pa ako sa neck nun, yung bola, vestibular ball, yung Swiss ball, Oo. parang neck plank na tawag yun, neck plank. Pinupush mo. Oh, neck plank, kumaga naka ka eh. O kaya neck bridge, yung nakahiga ka lang, para sa extension. Okay, oo. Ganyan. Oo. Very important. Very, yan. Very effective pero advanced. Pero advanced yan, Coach Pwede ka RG. namang mag-ganun lang. Superman na nakaganon lang. Diba? Stability ng neck. Diba? Superman na yan. Mga neck, magandang neck exercises yan. Diba? Pero yung mga wrestler, nakita mo para malaki at malakas. Siyempre, kailangan, at saka yung mga boxer, kailangan nilang ma-absorb yung mga punches. So, yan, neck. Sa mga client ko, madagdag ko lang, Coach RG, pag mag-start ako ng mga tinitest ko yung neck nila, yung flexibility nila. Kasi normally, may mga masakit yung batok, gano'n. So, unang pinapagawa ko lang, just look left and right. Shoulder. So, unang movement yan. So, basically, kung papansin niyo yung neck ko, nakaganyan ka, normal, tingnan mo. So, feel that Movement. stretch. So, mapapansin mo, kapag pinull mo ngayon yung chin mo,
Mas At- restricted na. Ang laki ng pagbabago, So, di ba? Yung Tama. flexibility, less restricted. less restricted. Less So, restricted. Kayo mismo, i-test nyo yan at doon nyo ma-realize na yung neck nyo pala ay technique na or Wala sa proper wala sa alignment. proper alignment. So, you align it. So, kasi etong head, very important, Coach Saji. Kapag in-align mo siya, the whole body will follow eh. Pag ito naka-forward, yung shoulder follow din, di ba? So, tama. Oo. Pero kapag ito, i-pull mo lang to, automatic, your whole spine will Center follow. of gravity mo. Oo. Ina-align mo properly, di ba? Yung center of gravity mo, pina-align mo. Yung mga iba, ang injuries, nagkasimula sa paa. Yung mga iba dyan, sa Yan, sa technique taas. lang, di ba? So, yun nga yung pinaka-important sa sinasabi namin na balance between stability and mobility. Platform of success po. Ito yung platform of success. Kailangan may balance between mobility and stability. So, ulitin natin lahat, Coach Louie. Foot should be stable. Stable. Oh, Ankle, ankle should be mobile. Mobile. Yung Knee? pala, knee should be stable. Hip should be mobile. Okay? lumbar, Lumbar spine should be stable again. No? Tapos yung thoracic spine should be mobile again. Mobile. Yan, mobile. Tapos yung neck should be stable. Tapos sa shoulders naman, palabas, yung glenohumeral joint or shoulder joint should be stable via the rotator cuff. Diba? Tapos yung thoraco-scapular joint, yung scapula should be a bit mobile. Protraction. Retraction, gumagalaw. dapat yung movements niya ay nagagawa. Yung protraction, retraction. So, yun yung pinaka-basic foundation ng rehab natin. Rehab na topic natin, Coach Lou. Siguro, later on, pwede tayo magbigay ng specific exercise. Oo. Para malaman Mas magandang, kunwari, balikat. Paano kung yung balikat ko, papromote ko yung stability ng balikat. Gawa tayo ng video for... Siguro, Coach Specific. Saji, yung pros and shoulder, Exercise. gawa natin ng exercises. Kasi marami Hindi lang sa ating general mga shoulder, kababayan. general, Coach Louie. Oo. Hindi lang frontal shoulder, general shoulder injuries. Mga ganyan, pwede mga rotator cuff, mga ano ganyan. Pati elbow, gawin natin, elbow, tennis elbow, 12 elbow. Lahat, gagawin natin ng video. Alright. So for now, yun lang yung pinaka-foundation natin, yung platform of success. Yun lang gusto natin paabot sa mga viewers natin. Na sana maging aware sila. So, na we are all jacked up na. Kahit na kami mga personal trainer, physical therapist, rehab specialist, ako hanggang ngayon, pinokorek ko pa rin yung alignment. Importante. Sa Alam mo, mga- Coach Saji, na-realize ko nga, dapat habang nagkakaedad tayo, we need to be more aware sa ating sarili. Kasi nga, papapansin mo, karamihan ng yung pagtanda, no? So, dahil nga sa nature ng work, so, nagiging ganito na, nagsisync na So, tayo. pinaka-cause is inactivity, no? Inactivity, di ba? Inactivity. So, dapat, sabi ko nga, dapat mamatay tayo na yung posture natin, Upright, no? upright pa rin, di ba? Pa rin. Tama. Ako yan, isa sa mga goal ko, hindi ako gagamit ng kung ano-anong mga tungkod, di ba? Di ba? Ang maganda yung posture mo. Para, sa mga nagdidictate ng ano mo ng mga, ng ano mo ng youthfulness. Di ba yung mga pagkuba, lumakad, parang tanda tignan Pero pag upright ka, Upright ka. parang wow, very ano tong tao na to, di ba? Confident. Confident ka na, mukha ka pang bata, di ba? So yun, stay as active as possible. Tapos, yan, work on your mobility. So, stretch a lot. Very underrated ang stretching, di ba? Oo. Ako ngayon, ko lang na-incorporate yan sa buhay ko yung maraming stretching. Dahil nung una, guilty rin ako, puro buhat lang. Ngayon, talagang kinokorek ko sa isa, kulang ako nito Sabi ko, kulang ako ng external rotation dito, hindi ko magawa yung parang na-realize ko pag butterfly stretch ako, mas mababa to kaysa dito. Talaga, ni-stretch ko ngayon to, kulang ako ng external rotation. Ganun ako Kung ano yung kulang, yun yung ginagawa Yun ang ko. dapat, Tapos pag 1990, malubog ako dito sa side na to. Ba't dito sa side na to, masakit? Doon Focus may ako dito, ganun. Corrective, It's all about corrective exercises. So, yun. So yun, importante, Coach Saji, balikan natin. Yung stability, mobility, kapag meron kang maayos yung stability mo and mobility mo, yung balance, madali na lang, Coach Saji. Correct. Kasi maganda yung alignment mo. Kumbaga na, center of gravity mo, nakaganon Kumbaga, naka-pile up lang yung joints mo Hindi yung naka-forward yung isa. Uhulog ka talaga, di ba? Kumbaga, ganyan ka, So, paano ka magbabalance lahat ka towards Gravity, yung di ba? pressure mo. Hinihila ka ng gravity. Pati pag lakad mo, takbo mo, gano'n. Shuffling na, di ba? Wala kang balance. Diba? Ang ganda topic ito para sa awareness. So, Coach Louie, may ma-add ka pa ba? Tapusin na natin ang ating discussion. Okay.
That's it. Dahil next time, pwede naman tayo magbigay ng specific exercises. Tapusin Siguro na natin. shoulder, maganda nga yung Shoulder. Bigay Okay, tayo. lahat ng body parts gawin natin. Ha? Dahil malaking tulong sa kanila yan. Knee, lower back, lahat. Lower back, tapos na tayo dito. So yan, tapusin na natin to. So don't forget to subscribe. Watch and comment na rin po. Kung meron po kayong mga Like. topic na gusto nyong i-discuss, willing po kaming Don't forget to like the video. i-research yan. Subscribe. Ha? So, that's it. That's it. Ha? Paalam tayo. Bye for now. Thank you po. Salamat.